Noong huling bahagi ng taong 2017, isang pamilya sa Barangay Bacau, Iloilo City ang dumanas ng matinding pagsubok na tila walang katapusan. Sina Nancy at Gino Villosa ay 7 taon nang nagsasama bilang mag-asawa at sa loob ng mga taong iyon, sanay na sila sa hirap ng buhay. Ngunit pagdating ng buwan ng Setyembre, lalong naging mabaon ang kanilang sitwasyon dahil sa sunod-sunod na bayarin sa kuryente, tubig at upa sa bahay. Ang pinakamabigat sa lahat ay nang magkasakit ng dengue ang kanilang mga anak, dahilan para maubos ang kanilang ipon at malubog sila sa utang sa ospital. Dahil dito, napilitan silang gumawa ng mga desisyon na hindi nila alam ay magiging mitsa pala ng mas malalim pang problema sa loob ng kanilang tahanan. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Dahil sa laki ng gastusin, halos hindi na umuuwi si Gino para lang mamasada ng jeep sa rutang SM City hanggang city proper. Pero kahit anong pilit niya na habulin ang boundary, talagang kulang pa rin ang kinikita niya para sa mga gamot at pangangailangan nila sa araw-araw. Hanggang sa isang hapon, lumapit si Gino kay Nancy na may dalang balita tungkol sa isang babaeng nagngangalang Hazel Romero. Ayon kay Gino, may maliit na lending business si Hazel at madali lang daw itong magpahiram ng pera basta may maipakitang ID at kasiguraduhan na ito ay mababayaran. Kahit may takot at alinlangan si Nancy dahil hindi naman niya kilala ang babaeng ito, pumayag na rin siya dahil wala na silang ibang matatakbuhan noong mga panahong iyon. Makalipas ang isang linggo, nakuha na nila ang halagang 15,000 piso mula sa pautang ni Hazel. Kahit hindi ito ganoon kalaki, sapat na ang halagang ito para makahinga sila ng maluwag sa loob ng ilang linggo at mabayaran ang mga pinakaimportanteng bayarin. Pero dito na nagsimula ang mga kaganapang hindi inaasahan ni Nancy. Nang sumunod na araw habang nasa palengke sila, napansin ni Nancy na may hawak na bagong cellphone si Gino. Nang tanungin niya kung saan galing ang pambili nito, sinabi lang ni Gino na bonus daw ito mula sa kanyang boundary sa jeep. Pinili na lang ni Nancy na manahimik dahil ayaw na niyang dagdagan pa ang mga iniisip niya sa gitna ng kanilang nararanasang krisis. Pagdating ng buwan ng Oktubre, unti-unti nang napapansin ni Nancy ang malaking pagbabago sa kilos at itsura ng kanyang asawa. Kung dati ay umuuwi si Gino na amoy araw at may mga bahid ng grasa ang damit mula sa makina ng jeep, ngayon ay palagi na siyang malinis sa katawan, bagong gupit ang buhok, mabango at laging nakasuot ng maayos na polo. Noong una ay natuwa pa si Nancy dahil akala niya ay nag-aayos lang ang asawa para maging presentable sa trabaho. Pero habang lumilipas ang mga araw, naging malalim na ang hinala niya dahil gabi na kung umuwi si Gino at palaging katwiran ay nag-overtime siya sa pamamasada para makatulong sa mga kasamahang may sakit. Isang gabi, habang nagluluto si Nancy, napansin niyang laging nakabukas ang internet data ng cellphone ni Gino kahit wala naman itong ginagawa sa social media. Minsan pa ay nagigising siya ng madaling araw at nahuhuli niya ang asawa na nakatalikod sa kanya habang may kausap sa cellphone. Hanggang sa isang Lunes, habang nag-aayos si Nancy ng mga lalabhang damit, may nalaglag na maliit na papel mula sa bulsa ni Gino. Isa itong calling card ng lending business ni Hazel, pero may nakasulat sa likod nito gamit ang ballpen na, "Salamat sa kahapon, ingat ka palagi." Bagamat walang pangalan ang nakalagay sa sulat, sapat na ito para manginig ang kalamnan ni Nancy at mawasak ang kanyang tiwala. Dahil sa nakitang calling card na may inisyal na HR, hindi na mawalay sa isip ni Nancy ang pangalan ni Hazel Romero. Habang tumatagal, lalong nagiging mailap si Gino at tila may malaking pader na sa pagitan nilang mag-asawa. Isang umaga, habang nag-aayos si Nancy ng mga gamit, may nadukot siyang isang maliit na papel mula sa bulsa ng pantalon na ginagamit ni Gino sa pamamasada. Hindi ito basta-bastang papel, kundi isang resibo mula sa isang motel sa La Paz.
Malinaw na nakalagay doon ang petsa na Oktubre 18, 2017 kung saan nag-check-in at kumuha ng kwarto bandang 2:00 ng hapon at lumabas pagkalipas ng 3 oras. Ang masakit para kay Nancy, naalala niyang noong araw na iyon ay sinabi ni Gino na wala siyang biyahe dahil masama ang kanyang pakiramdam. Kinumpirma rin ito ng kapwa driver ni Gino na si Mang Erning nang minsang makasalubong ito ni Nancy sa kalsada. Sinabi ni Mang Erning na talagang hindi pumasada si Gino noong araw na iyon. Dito na nagsimulang mawalan ng timpi si Nancy kaya minabuti niyang kausapin ang kanilang kapitbahay na si Maribeth na matagal na ring kliyente ni Hazel sa pautang. Ayon kay Maribeth, sadyang mabulaklak magsalita si Hazel at may mga balita sa palengke na mahilig daw itong pumatol sa mga lalaking may asawa na. Dahil sa kagustuhang malaman ang totoo, nagtungo si Nancy at Maribeth sa opisina ni Hazel para magkunwaring uutang ng pera. Simple lang ang hitsura ng opisina pero sa paningin ni Nancy, may kakaibang kumpiyansa si Hazel na tila wala itong pakialam sa maaaring masirang pamilya. Nalaman din ni Nancy mula sa mga usap-usapan na napakalupit daw ni Hazel maningil sa mga taong hindi nakakabayad sa tamang oras. Noong gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Gino, muling hinalungkat ni Nancy ang cellphone ng asawa. Doon niya nakita ang isang mensahe mula sa isang numero na walang pangalan na nagsasabing, "Kumusta? Miss Kita, sana madaanan mo ako bukas," na may kasama pang pulang emoji ng puso. Dito na gumuho ang mundo ni Nancy dahil nakumpirma niya na nagtataksil nga ang kanyang asawa. Pinili niyang manahimik muna para mahuli ang dalawa sa aktwal na pagtatagpo at wala nang maipalusot pa si Gino. Kinabukasan, araw ng Sabado, maagang nagpaalam si Gino na may biyahe raw siya papuntang Oton dahil may mga pasaherong nagpareserba ng jeep. Hindi na nagpakita ng duda si Nancy at hinayaan lang itong umalis. Pero lingid sa kaalaman ni Gino ay nakabuntot na sa kanya si Nancy at Maribeth sakay ng isang motorsiklo. Bandang 10:00 ng umaga, nakita nilang huminto ang jeep ni Gino sa harap ng isang gusali sa Mandurriao. Ilang sandali lang ay dumating si Hazel na ayos ang pananamit at agad na sumakay sa sasakyan. Sinundan nila ang dalawa hanggang sa pumasok ang mga ito sa isang motel nang hindi man lang lumingon sa paligid. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo ni Nancy at hindi siya agad nakagalaw sa tindi ng sakit na nararamdaman. Pagkalipas ng ilang minuto, pinasok ni Nancy ang motel at kinausap ang staff para makuha ang numero ng kwarto kung nasaan ang kanyang asawa. Habang papaakyat sa hagdan, halos hindi na makahinga si Nancy sa bilis ng tibok ng kanyang puso habang iniisip ang eksenang daratnan niya sa loob. Nang makarating si Nancy sa tapat ng pintuan ng kwarto, huminga muna siya ng malalim para pigilin ang kanyang panginginig. Dahan-dahan siyang pumatok, hindi para gumawa ng eksena agad, kundi para masiguradong pagbubuksan siya. Sa loob ng silid, narinig ni Gino at Hazel ang katok. Sa pag-aakalang staff lang ito ng motel para sa room service, kampanteng binuksan ni Gino ang pinto. Ngunit laking gulat niya nang ang tumambad sa kanya ay ang sariling asawa na punong-puno ng galit. Hindi nakapagsalita si Gino at tila naging estatwa sa kinatatayuan niya. Si Hazel naman ay mabilis na napaatras sa kama. Halatang hindi niya inaasahan na masusundan sila ng asawa ng kanyang kinakasama. Sa puntong iyon, sumabog na ang lahat ng emosyong kinimkim ni Nancy sa loob ng mahabang panahon. Tinanong niya si Gino kung gaano na nila ito katagal ginagawa, pero walang salitang lumabas sa bibig ng lalaki. Sa halip na matakot, sumabat pa si Hazel at sinabihan si Nancy na sawa na raw sa kanya si Gino. Dahil sa sobrang sakit at bugso ng damdamin, nawalan na ng kontrol si Nancy. Dinampot niya ang isang ballpen na nakapatong sa mesa sa tapat ng TV at agad na sinugod si Hazel. Nagkaroon ng matinding gulo at hiyawan sa loob ng kwarto hanggang sa maawat ni Gino ang asawa. Pero huli na dahil dumanak na ang dugo at nawala ng malay si Hazel. Agad na tumawag ng tulong ang mga staff ng motel at dinala ang sugatang babae sa ospital habang sina Nancy at Gino naman ay dinala ng mga pulis sa istasyon.
Habang lula ng patrol car, hindi pa rin humuhupa ang galit ni Nancy kaya naman magkakasunod na sampal ang tinanggap ni Gino mula sa kanya. Pagkalipas ng 2 linggo, formal na sinampahan si Nancy ng kasong frustrated homicide. Pero hindi rin nagpaapi si Nancy. Sa tulong ng isang public attorney, nagsampa rin siya ng kaso laban kay Gino at Hazel dahil sa kanilang panloloko. Sa loob ng korte, napilitang aminin ni Gino ang lahat. Ipinaliwanag niya kung paano nagsimula ang lahat sa isang simpleng utang na nauwi sa bawal na relasyon. Kitang-kita ang pagsisisi sa kanyang muka, pero alam niyang huli na ang lahat. Dahil sa bigat ng emosyonal na pinagdaanan ni Nancy, binigyan siya ng hukom ng mas magaang sentensya na probation at counseling sa halip na ikulong. Para kay Nancy, sapat na itong leksyon, pero ang pinakamasakit na parusa para sa kanya ay ang pagkawasak ng pamilyang 7 taon niyang iningatan. Hindi siya tumigil doon dahil siniguro niyang makukulong si Gino sa kasong concubinage, kung saan nahatulan ang asawa ng hanggang 1 taong pagkabilanggo. Si Hazel naman ay pinatawan ng parusang hindi na pwedeng lumapit pa kahit kailan kay Nancy. Matapos ang lahat ng gulo, pinili ni Nancy na iwan ang kanilang bahay sa Barangay Bacau. Isinama niya ang kanyang 8 taong gulang na anak at lumipat sa Guimaras para tumira sa kanyang kapatid. Doon ay nagsimula siyang magtinda ng kakanin sa harap ng isang paaralan. Bagamat maliit lang ang kanyang kita, ang mahalaga ay mayroon siyang kapayapaan sa isip. Natutunan ni Nancy na ang tiwala at dangal ay hindi pwedeng utangin o bayaran ng pera. Ngayon, namumuhay siya ng may respeto sa sarili, malayo sa lalaking sumira ng kanyang tiwala. Sa tingin nyo, sapat na ba ang naging parusa sa dalawa para sa sakit na idinulot nila sa pamilya ni Nancy?